Sa ilalim ng madilim na mundo ng krimen sa Pilipinas, may isang pangalan na kinatatakutan ng mga sindikato, mga politiko, at maging mga assassin. Ang bansag sa kanya, The Blood Crown. Teka! Magkano gusto mo? Babayaran kita! Hindi pera ang dahilan kung bakit ka mamamatay. Sino ka ba? Ay siya! Naging ko naman! Hindi siya tao! Nakakapagod na. Paulit-ulit. Dugo, patayan. Magpapahinga muna ako. Boss, pares, mainit pang sabaw. Sige nga kuya, bigyan mo ako ng isa. Eto na boss, ingat sa pagkain. Solid! Ang sarap at ang init. Salamat sa pagkain, kuya. Bitawan niyo ako! Sumama ka na lang. Bitawan niyo ako! Walang makikialam dito. Tulong! Umalis kayo! Kuya, tulungan mo ako! Bakit may nangyayari dito kung ayaw mo masaktan? Please, kuya, wag mo ako pabayaan. Kalma. Walang gagalaw sa'yo. Taas kamay! Siya po! Siya may gustong gumawa sa akin ng masama. Kung kikilos ng masama, itaas mo ang kamay mo! Hindi ka ba magsasalita? Sayang. Anong sayang? Baliw yata to. Interesting. Anong nakakatawa? Hindi niyo alam. Ano? Wala. Ang kulungan ng pinakamapanganib na kriminal sa bansa. Aba, may bagong salta na naman! Bagong laruan, hahaha! Ano? Hoy, payat! Lumuhod ka kapag kaharap mo ako. Ayoko. Matapang ka ah. Hindi ka sapat para utusan ako. Hindi alam ng kulungan na ang tunay na halimaw ay kakapasok pa lang. Sa loob ng kulungan, may kanya-kanyang hari at ngayong gabi, may bagong halimaw na papasok sa kanilang teritoryo. Dito ka, Zelda 7! Patay to. Teritoryo ni Berto yan. Pasok! Hoy, bagong salta. Alam mo rules dito. Wala akong pakialam. Ano sabi mo? Ako ang hari dito. Lahat lumuluhod sa akin. Sila na lang paluhurin mo. Mayabang ka ah. Anong tingin mo? Hindi ako mayabang. Sinong nagtanong? Kaya ko lang ang sarili ko. Subukan mo! Matapang ka pala! Hindi tumama! Mabagal. Si Berto bumagsak. Mahina. Anong nangyari dito? Hindi namin alam. Impossible! Isang galaw lang. Pinatulog si Berto. Unti-unting kumalat na may bagong halimaw sa loob ng bilibid. Replay. Sir, hindi namin nakita. Anong ibig sabihin hindi nakita? Parang isang kisap lang. Interesting. Iho, Putatang, nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Berto. siya naman ang nagsimula, Tatang. Pero binabalaan kita, Iho. Hindi si Berto ang hari dito. Wala akong pakialam. Kapag nalaman ni Elion ang ginawa mo, papatayin ka. Subukan niya. So, may bagong maingay sa kulungan ko. Opo, boss. Anong pangalan? Hindi namin alam. Mas gusto ko yan. Sa kulungang puno ng halimaw, may isang Diyos na tahimik lang naghihintay.
Sa loob ng bilibid, may isang pangalan na hindi dapat binabanggit ng basta-basta, El Leon. At ngayong araw, magtatagpo ang dalawang halimaw. Matapos pabagsakin si Berto gamit ang isang galaw lamang, kumalat ang pangalan ng bagong bilanggo sa buong kulungan. Siya yon. Yung tumalo kay Berto. Parang walang takot. Hoy, pinapatawag ka ni boss. Ayoko. Kilala mo ba kung sino si El Leon? Hindi. Siya ang isa sa hari pa dito. Ganun? Okay. Patay ka sa akin! Sabay tayo! Ang bilis! Sabay tayo! Masyado kayong maingay. Tigil! Hindi man lang siya hiningal. So ikaw pala, ang bagong maingay. Lumuhod ka. Ba't ko naman gagawin yun? Walang tumatanggi sa akin. Ngayon meron na. Matapang ka. Hindi. Wala lang akong dahilan para matakot. Sa unang pagkakataon, may kakaibang pakiramdam si El Leon. Anong klaseng tao to? Hindi ordinaryong kriminal si El Leon. Hayaan mo siya, Tatang. Marami na siyang napatay dito. Hindi ako dadagdag dun. Ano? Bayaan mo lang siya, Tatang. Talagang nagmamatigas siya ha? Opo, boss. Patayin nyo na. Ngayon po? Oh, ngayong gabi. Hindi alam ng hari ng kulungan na ang gusto niyang ipapatay ay ang Diyos ng kamatayan. Sa kulungan, kapag may gustong ipapatay si El Leon, hindi na sumisikat ang araw para sa target. Pero ngayong gabi, may maling taong ginalaw. Matapos tanggihan at hamunin si El Leon, iniutos niyang patayin ang misteryosong bilanggo ngayong gabi. Patay na tayo. Darating na mga tao ni El Leon. Hindi ka ba kinakabahan? Hindi. Tulog na kaya siya? Kahit gising patay yan. Sabi ni boss, wag maingay. May mangyayaring masama. Ramdam ko rin. Hindi sila ang dapat katakutan. Tulog siya. Tapusin na. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko nakita! Ang babagal, kayo ba talaga ang napag-utusan? Isa kang halimaw! Hindi ha. Sabay-sabay tayo! Hindi posible ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng kulungan ang presensya ng tunay na halimaw. Sino ka ba talaga? Boss, bakit ganyan ang itsura nyo? Hindi namin kaya, boss. Ano, isang tao lang yun? Yang tattoo na yan. Imposible. May mga alamat na dapat na natiing alamat. Dahil kapag nagpakita ka sila, dugo ang kasunod. May mga preso na gusto lang mabuhay. At may mga halimaw na ipinapasok para maghasik ng takot. Bantayan niyo mabuti to. 6 na preso na raw pinatay nito. 7 tao. Ano? May nakalimutan kayo. Si Kadyo yan na. Oo nga, yung killer sa Tondo. Patay na si Mang Makabangga yan. Boss, dumating na si Kadyo. Oh, perfect pang tapos dun sa mayabang. Subukan natin. Oy!
Ikaw ba yung sinasabi nilang malakas dito? Hindi. Mas gusto ko yung ganyang ugali. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Lahat natatakot sa akin. Sila lang yun. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Lahat natatakot sa akin. Sila lang yun. Matapang ka Nagsimula na! Sa unang pagkakataon, may naramdamang kakaiba si Kadyo. Sa unang pagkakataon, may naramdamang kakaiba si Kadyo. Anong tingin yan? Umalis ka. Ha? Wala ako sa mood. Umatras si Kadyo! Impossible! Mamaya ulit tayo. Yung mata na yan. Parang pareho noon. Ang ingay talaga. Gusto ko lang magpahinga. Ano ka ba talaga? Sa ilalim ng kulungan, may lugar na walang batas, walang awa, at walang nakakalabas ng hindi duguan. Matapos umatras si Kadyo sa unang pagkakataon, nagsimulang usisain ng mga preso kung sino ba talaga ang tahimik na bilanggo. Hindi pwede to. Ano po, boss? Unti-unting napupunta ang atensyon nila sa bagong yon. Dalin niyo siya sa arena. May laban daw, mamaya! Sino maglalaban? Yung bagong salta! Dito na siya matutuluyan! Sumama ka. Saan? Basta. Ang kukulit nyo talaga. Sa wakas. Naku po, tapos na siya! Walang nakakatagal kay Kadyo sa loob ng ring! Habang naghihiyawan ang buong kulungan, isa lang ang tahimik. Hindi ka pa rin natatakot? May dapat ba akong katakutan? Gustong gusto ko talaga ang ugali mo. Sumuntok ka! Ang bilis! Lumaban ka! Ayaw ko. Ginagago mo ba ako? Sunod-sunod suntok ni Kadyo, pero ni isa walang tumama. May kakaibang takot na biglang naramdaman ni Kadyo. Tapos ka na. Matulog ka. Ano? Isang galaw. Pinatulong niya si Kayo. Sino ka ba talaga? Habang unti-unting mas nakikilala ang kanyang kakayahan, mas lumiliit naman ang kanyang pribadong sariling gawain. Dumating na siya. Huwag kayo tumningin. Parang may mamamatay kapag tinitigan mo. Hindi nila kilala ang pangalan niya, pero sapat na ang presensya niya para umatras ang mga halimaw. Ano nang nangyayari sa kulunggan ko? Boss, natakot na sila dun sa bagong salta. Isa lang siyang preso, pero boss, parang halimaw ang lakas niya. Yung tingin niya, parang mamamatay ako. Kadyo? Huwag niyo siyang galawin. Oy, Tatang, kamusta? Bakit nandito ka? Gusto ko lang magpahangin. Hindi ka ba tatakas? Ayoko pa. Ayaw mo pa? Hoy! Hindi kita kinakatakutan! Akala mo bahari ka na dito? Minsan, hindi mo kailangan lumaban. Kapag sapat na ang tingin mo para durugin ang tao. Hindi na pwede to. Anong gagawin natin, boss? Dalhin nyo dito.
Yung mga tunay na killer. Habang tahimik na nagpapahinga ang Blood Crown, may paparating na mga halimaw na espesyal na ipinadala para patayin siya. Sana malakas ka. Magandang gabi. Kakyo po pala, Mr. Valdez. Oh? Pamilya Valdez, isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Kapag hindi sapat ang ordinaryong kriminal, mga profesional na killer ang ipinapadala. At ngayong gabi, may mga assassin na papasok sa bilibid. Buksan nyo! Mabaho dito. Nasaan target? Hindi maaari. Mahitman ng Visayas Cartel. Puro killer mga yan. Dadanak ang dugo ngayong gabi. Isa lang target. Isa lang? Pero kami pa pinatawag mo? Oo. Bakit parang takot ka? Basta patayin nyo. Siya ba yan? Mukhang ordinaryo. Mas gusto ko yan. Sandali. Ano? May kakaiba. Hindi. Bakit? Yung mata. Parang nakita ko na dati. Saan? Sa Bangkok Massacre. Hoy, anong pangalan mo? Wala ka na dun. Saan ka galing? Malayo. Ayoko dito. Ha? Hindi ko alam bakit Pero parang kilala ko siya. Imposible. Sana nga. Makinig kayo. Bakit? Kapag gusto nyo pa mabuhay, wag nyo nang galawin yung tahimik. Takot ka lang, Tanda. Hindi ako takot, sigurado lang ako. Anong plano? Tutulog na siguro yon. Oy, kapag nagkamali tayo, hindi tayo abutan ng umaga. May mga tao na mas mabuting hayaan mong matulog. Dahil kapag ginising mo sila, baka hindi mo na makita ang umaga. Sigurado ba tayo dito? Bayad tayo. Oy, bakit tahimik ka? May mali. Tulog. Tapusin na natin. Ano yon? Brownout. Tumakbo tayo. Nasaan siya? Hindi ko makita! Natutulog ang tao. Bakit ba ang ingay nyo? Ano yon? Hoy, sagot! Sabi ko sa inyo, wag na nating ituloy eh. Hindi natin siya kayang labanan. Late nyo na na-realize. Ikaw ba? Hindi maaari. Sino ka ba talaga? Isa lang akong preso. Kasinungalingan. Mas mabuti nang wala kang alam. Anong nangyari dito? Boss, ano na naman? Patay bagsak lahat. Baka hindi tao yon. Boss, umalis na tayo dito. Bakit? Anong nangyari? Hindi natin siya kaya, kahit sa tingin pa lang. Tiwala ako sa pakikiramdam niyo. O sige. Ngayong gabi, hindi lang preso ang natakot. Kahit mga assassin, nagsimulang manginig. Sa bawat kriminal, May record. may pangalan at may nakaraan. Pero paano kung wala kang mahanap kahit isa? Ay, rewind mo. Opo, sir. Sir, nawawala siya sa frame. Ano? Parang hindi nahagip ng camera. I-check buong database. Sir, Ano? wala pong lumalabas. Impossible. Parang fake identity. Boss, ano? Hindi raw mahanap identity ng bagong salta. Baka professional talaga. Hindi, mas malala pa. Hindi na siya ginugulo ngayon. Kahit guards umiiwas. Parang buong kulungan takot sa kanya.
Habang iniisip ng lahat na nag-iisa ang tahimik na preso, hindi nila alam na may mga taong tahimik ding gumagalaw sa labas. At ngayong araw, dumating na sila. Sir, may convoy po sa labas. Politiko. Magandang gabi. Kakiyo po pala, Mr. Valdez. Oh? Pamilya Valdez, isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Naparito kami para ayusin ang kaso ng isang preso. Sino po? Yung bagong salta. Ano po relasyon niyo sa kanya? Boss, ano? May dumating na bilyonaryo. Ha? Hinahanap yung bagong salta. Kamusta? Matagal ka naming hinanap. Ayusin namin pangalan mo. Hindi ko naman hinihingi ang tulong mo. Dapat lang dahil malaki ang utang na loob ko sa'yo. Di na kailangan, trabaho ko yun. Yan ang gusto ko sa'yo. Di ka talaga marunong maningil. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Totoo bang makakalabas ka na? Siguro. Wala akong interes sa trono mo. Ha? Nakulong lang ako dahil sa frame-up at pumabor na rin. Paano naging pabor? Nakapagpahinga ako. Sa unang pagkakataon, nabawasan ang takot ni El Leon. Baliw ka talaga. Matagal na. Ngunit habang tahimik ang kulungan, may mas malaking gulo sa labas. Drug lords, mga corrupt, mafia at mga sindikatong matagal nang naghihintay sa kanya. Malapit ka nang makalaya. Mukhang matatapos na pahinga ko. Ang kulungan ay pahinga lamang. Dahil ang tunay na laban, naghihintay sa labas. May mga taong pumapasok sa kulungan para mawalan ng buhay. Pero may isang tao na lumabas dito para mas lalo lang katakutan. Hindi ko akalaing lalabas siyang buhay. Mas nakakatakot na ngayong lalabas siya. Hindi ko makakalimutan to. Alin? Yung pakiramdam na kahit hari ako dito, mas may mabigat pa sa akin. Ingat ka na lang. Kapag bumalik ka dito, libre pagkain mo. Matapos ang mahabang pananahimik, muling bumbukas ang mundo para sa Blood Crown. Ngunit habang nagpapahinga siya sa loob, mas lalong nabulok ang syudad. Mas lumakas ang droga. Mas yumaman ang mafia. Welcome back. Ang dami niyong sasakyan. 6 na taon ka naming hinintay. Siyempre susunduin ka namin. Patuloy na lumalakas ang Vega Syndicate. Isinasangkot din ng ilang politiko at negosyante sa illegal drug operations. Lumala lahat habang wala ka. Kailangan namin tulong mo. Ayaw ko na. Hindi ordinaryong kalaban ng Vega. Problema nyo na yan. Pati mga batang lansa ang ginagamit nila sa droga. May isang bagay na pinakaayaw ng Blood Crown. Ang paggamit sa mahihina. Nasaan sila? Sigurado bang patay na si Blood Crown? 6 na taon nang nawawala. Mabuti. Ayaw kong marinig ulit pangalan na yan. Ang halimaw ay nakabalik na sa syudad. Nakakapagod. Pero sa unang pagkakataon, bahagya siyang ngumiti. Hindi nila alam na ang katahimikan ng 6 na taon ay simula pa lang ng mas malaking bagyo. Sa lungsod, hindi lahat ng kriminal ay may choice. Mga bata mismo ang ginagamit. Opo sir, susundin po namin. Kuya, bakit tayo lagi pinapagawa nito? Huwag ka nang magtanong, bunso. Bilisan nyo! Kapag may nawalang item, hindi kayo makakakain. Sabi ng bilisan, tara na! Habang lumalalim ang gabi, may isang taong tahimik na naglalakad sa syudad.
Sorry po! Hindi po akin yan! Sa unang gabi ng pagbabalik ni Blood Crown sa Maynila, isang batang lansangan ng aksidenteng bumangga sa kanya. At doon niya unang nasilayan kung gaano nakabulok ang syudad. Simpleng higaan, lumang mesa, tahimik na kwarto. Sigurado ka bang dito ka titira? Okay na to. Pwede ka naman sa mansion. Habang nakakulong siya, mas lalong lumakas ang ilalim ng mundo. Droga, sindikato, corruption at mga batang ginagamit para sa maruing negosyo. May plano ka bang kumilos? Wala pa. Akala ko galit ka sa mga sindikato. Mismo. Kung ganun, bakit hindi mo lusubin? Hindi ako bayani. At mas lalong hindi rin ako tanga. Boss, bakit hindi na lang natin lusubin? Ilang tao? Mahigit 30. Sniper? Hindi pa namin alam. Kaya ayokong sumusugod agad. Hindi siya nagmamadali. Habang iniisip ng mga sindikato na ligtas sila, unti-unti naman silang pinag-aaralan. Hindi lang simpleng gang ang kalaban. May mga politiko, korap na pulis, at mga negosyanteng mas marumi pa sa kriminal. Sigurado bang walang problema? Wala, boss. Good. Mas gusto ko tahimik. Kapag gumalaw ako, dapat tapos agad. At habang natutulog ang syudad, may isang taong tahimik na naghahanda para tapusin ang buong laro. Sa larong chess, hindi agad ginagalaw ang hari. Ang unang binabagsak ay mga piyesa sa paligid. Bilisan nyo unload! Darating inspection mamaya! Hindi droga ang totoong target niya, kundi ang mga taong nagpapagalaw dito. Safe shipment natin. Relax. Bayad naman ako. Ang dami nila. Hindi lahat papatayin. Kung ganun, paano mo sila babagsakin? Pag-aawayin. Ang unang galaw ng Blood Crown ay hindi bala, kundi impormasyon. Tinridor tayo ng Vega. Akala nila mauto nila tayo? Boss, baka fake lang. Hindi fake to. Internal files namin to! Kuya, ano? Bakit ang dami mong papel? Trabaho. Anong trabaho? Naglilinis. Parang janitor? Parang ganon. Paano nalaman ng kalaban natin yan? Hindi namin alam, boss. May traitor tayo. Imposible, boss. Isa lang leak. Nagkagulo agad sila. Mga kriminal. Walang tiwala kahit kanino. Kapag ang isang halimaw, una mong ginising, hindi siya sisigaw. Maghihintay siya, patet hanggang magkamali ka. Sino ang naglabas ng impormasyon? Boss, wala po kaming alam. Walang nakakaalam pero may nakakaalam. Hindi pa sapat ang gulo. May tao ba? Walang sagot. Ulan lang. Walang laban. Pagtingin ng kamera, wala ng tao. No sign of attacker. Walang witness. Walang bakas.
Parang hangin lang ang dumaan. Isa na. Hindi pa. Hindi pa. Simula pa lang yan. Walang bala pero patay siya! Multo ba to? Hindi tao yan na! Kapag nagsimula na silang matakot, mas madali silang pabagsakin. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpakita. Pero isang galaw lang, nagkakaroon na ng bitak ang buong imperyo. Kapag hindi mo kilala ang kalaban mo, mas nakakapatakot siya. Dahil hindi mo alam kung saan siya susunod na lilitaw. Totoo raw ba? May nawawala daw gabi-gabi. Hindi lang nawawalala. May iniiwang mensahe. Ano to? Blood Crown. Hindi pa niya inilalabas ang tunay niyang lakas. Takot pa lang ang pinapakawalan niya. Kayo may gawa nito! Bakit namin papatayin sarili naming tao? Papatayin ko kung sino man gumawa nito! Hanapin niyo kung sino yan! Kapag umabot sa akin to, lahat tayo babagsak! Habang abala silang maghanap, pinapanood na pala sila ng mismong multo. Mahina security. Kumakalat na pangalan mo. Good. Mas magiging mapanganib yan. Mas gusto ko yung ganon. Akala ko patay na siya. Hindi raw tao yan. Kapag nakita mo raw corona, sunod ka na. Hindi simpleng gang ang target niya. Hindi rin simpleng sindikato. Ang totoong target ng Blood Crown, ang mga taong nasa taas. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumabalik ang alamat na matagal nilang kinatatakutan. Kapag masyado nang lumalaki ang takot, hindi na kriminal ang unang kikilos, kundi ang mga taong nakatago sa likod ng gobyerno. Good evening. We have breaking news on the underworld killings, missing syndicate members, corruption leaks, and rising gang tension. Blood Crown? Akala ko patay na siya. Police suspect a high-level conspiracy. He's back. Hindi ordinaryong pulis ang ipinadala, kundi mga asong sinanay para pumatay. Find Blood Crown, dead or alive. May bagong grupo kang haharapin. Sino naman? Black Unit. Hindi sila tulad ng mafia. Ang mga tuta ng gobyerno. Walang CCTV trace. Susuyurin natin ang lugar. Parang multo. Maghanap pa. Habang hinahanap nila ang Blood Crown, hindi nila alam na sila naman ang pinapanood. Anong ibig sabihin hindi niyo siya nakita? Sir, wala siyang pattern. Parang alam niya lahat ng galaw namin. Isa siyang halimaw. Ngayon, hindi na lang kriminal ang takot sa kanya, kundi pati mga taong nasa kapangyarihan. Kapag nabigo ang ordinaryong tao, ang susunod na ipapadala ay mga halimaw din. Convoy, move out. Stay sharp. Kilala mo ba si Blood Crown? Alamat lang. Totoo siya. Si Commander Reyes, dating Special Forces. Sanay sa giyera, sanay pumatay. Pero bakit walang bakas? Hindi amateur to. Hindi rin ordinaryong hitman. Pinag-aalan muna niya target bago gumalaw. So ano siya, sir? Nabuhay na alam. Mas humihigpit security. Expected. Gagalaw ka na ba? Hindi pa. Ilabas niyo balita. Sir, sabihin niyong may high-value shipment. Titignan natin kung kakagat ang multo. Fake leak.
Oo nga, hindi nga sila mga ordinaryo. Gusto nila mang bitag. Magagawa nila yan sa iba, pero hindi sa atin. Nahanap din kita. Sir, walang dumating. Ano? Impossible. Niloko tayo. Hanapin sila! Paano niya nalaman to? Habang abala silang manghuli, binabaklas ng Blood Crown ang buong sistema. Nagsisimula ng matakot ang mga tunay na nasa kapangyarihan. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting gumuho ang ilalim ng mundo. Mga sindikato nagpatayan, mga korap natakot. At ang buong Maynila nanghanap sa isang multo. Sunod-sunod na pagbagsak ng mga illegal syndicate ang nangyayari ngayon sa Metro Manila. Maraming opisyal ang iniimbestigahan. Umalis na tayo dito! Patay tayo kapag tayo sunod! Hindi natin kalaban tao! Halimaw yon! Tahimik lang. Hindi siya serial killer. Hindi rin siya terrorist. Nililinis niya ang sistema. Ikaw ba si Blood Crown? Bakit mo ginagawa to? Dahil walang gumagawa. Pwede kitang hulihin ngayon. Subukan mo. Ngayon naintindihan ko na. Kapag malinis na ulit ang syudad, hindi na ako magpapakita. Wala na siya. Parang hindi siya totoong tao. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumaba ang krimen sa syudad. Maraming sindikato ang nawala. Maraming korap ang bumagsak. Pero hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga ang Blood Crown. May mga halimaw na hindi pumapatay para sa pera. Hindi rin para sa kapangyarihan, kundi para ipaalala na may mas nakakatakot pa sa kriminal, ang galing sa dilim.